Pakinggan po natin mga kaibigan yung pagtutol ni Senador Erwin Tulfo, bagong senador, dun sa panukala at gustong mangyari ni Senador, abogado pa naman na si Rodante Marcoleta. Ito ay sa issue ng dapat daw mabago yung rules ng Senado para yung mga absent sa Senado ay online makaboto. So hindi daw maganda yan. At palagay ko hindi nga maganda. Pakinggan nyo kung paano ang dahilan ng pagtutol ni Senador Tulfo dito sa isyong ito. Magkasunod pong balita yan or mga pahayag. Hindi sang-ayon si Senator Erwin Tulfo sa panukalang magpapahintulot sa mga mambabatas na dumalo ng virtual online sa mga regular na sesyon at sa napipintong impeachment trial. Ayon kay Senator Tulfo, bagaman pinayagan ito noong panahon ng pandemya dahil sa mga lockdown, hindi na ito angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Pwede po dati yun, nung panahon po ng pandemic, di po ba kasi may mga lockdown tayo. Pero ngayon, bakit naman hindi po pwede, di po ba unfair naman po yun sa mga pumasok. So, obligado pong pumasok. Pero pagdating na po sa mga botohan na gano'n, dapat po present ka. Huwag naman yung kung nasa abroad ka, kung saan-saan ka. Ibig sabihin na, lalo na pag regular session day tapos wala ka, ay huwag naman po, mukhang hindi na po yata tama yan. Bago-gunitang bago isuspinde ang sesyon noong nakaraang Lunes, May 11, 2026. Formal na iminungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang kasalukuyang Senate rules para luwagan ang patakaran sa remote attendance. Mr. President, I'd like to propose an amendment to Rule 14, Section 41, Senate Session. The proposal, Mr. President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of the Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows, Mr. President. Section 41C, allow a senator, for justifiable reasons, to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means, Grabe, no? using appropriate information and communications technology. Ang nasabing proposal ni Senator Marcoleta ay inihain sa mismong araw kung kailan muling nagpakita ng personal si Senator Grabe, Ronald huli-huli. Bato de la Rosa matapos ang halos 6 na buwang absence sa Senado. Kasunod din ito. So ayan, no? Napakalinaw ng balita. Ayun namang ibig sabihin yan. Ginawa ito noong May 11, unang araw nung mag-take over ang grupo ni Alan Cayetano at saka Jose Marcoleta. Mukhang pinaghandaan nila ito. Pinilit, papasukin, tinawagan, isinakay sa kotse ni Cayetano, si Bato de la Rosa, nagkantara pa sa paghabol sa botohan. Tapos doong sila na yung manghawak dahil nakudita na si Soto. Yung kaagad ang proposal ni Senador Marcoleta. Although karapatan niya yun, kaya lang parang hindi naman para sa bayan. Isipin mo, ganito lang, opinion lang po ito. Pag pinayagan na online na lang at pwedeng mag-participate ang senador, walang gagawin yung mga senador kung hindi magbakasyon. Hindi na papasok yan sa Senado, sa Session Hall, sa plenary. Pwede palang online di nasa bahay na lang yan. O kaya nasa abroad, o kung nasaan. Anong klase ng mga senador yun? Di ba? Hindi na pupunta sa Senado dahil pwede palang online. Punta ka ng Europe kasama ang pamilya, punta ng Amerika kasama ang pamilya, nakakapagtrabaho ka online. Napaka-unfair naman yan. Doon sa mga senador na araw-araw pumapasok. At saka ang sinumpaan nilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas nung sila iproklama ng National Board of Canvassers na COMELEC ay kanilang susundin, pangangalagaan ang sinasaad ng saligang batas. Magtatrabaho sila na naaayon sa saligang batas. Ay naaayon ba sa saligang batas yung pala-absent na senador? Tapos, gagawa ng kanilang rules na papayagan na lang online? Parang, kung ganyan ang ating mga senador, di maging vlogger na lang kayo. Sumama na lang kayo dito sa social media, mag-vlog na lang kayo, maging political vlogger na lang kayo. O gumawa na lang kayo ng batas sa magitan ng online. Ganon? Wow. Sayang naman yung ibinabayad natin sa inyong mga staff. At saka dyan sa GSIS, napakalaki ng bayad. Alam ko, milyon-milyon ang bayad. Rental ng Senado dyan sa GSIS building. Pera ng taong bayan. Nagbabayad tayo ng ilaw, tubig, at mga staff, security, at yung opisina nyo. Pagkatapos ngayon, hindi na kayo papasok, online na lang. Magtatrabaho kayo. Anong klase naman yun? Napakasarap naman ang buhay nyo. Nung kayo kandidato, halos magmakaawa kayo na suportahan ng taong bayan. Lahat na lang pangako ginawa nyo. Naniwala yung mga botanteng iboto kayo. Tapos ngayon, ang inyong panukala, payagan na lang online, mag-participate ang palang absent na senador, kung sino man yan. Not only si Bato de la Rosa.
Kasi pagka yung nasa sa rules, may kaso o walang senador, hindi napapasok. Online na lang. Napaka-unfair niyan sa ating mga mamamayan na nagpapasweldo. At saka sa mga senador na mas gusto at dapat lang naman sa plenary. Pag ikaw ay senador, pumasok araw-araw. Mag-participate sa mga hearing, mag-participate sa debate dyan sa plenaryo. Kung hindi ka man mag-participate, at least nandiyan ka sa Senado. Para pag nagbotohan, allowed kang bumoto. Nagtanungan, pwede kang magtanong. Ano ba itong mga panukalang ito? Ano ha? Yan pala yung first agenda. Ha? Natabunan itong isyong ito nung pumasok si Bato dahil yun ang naging drama. Hinahabol daw, nagkandara pa siya. Pero yun pala, hindi yan fake news ha. Dinig naman ninyo. Si Marcoleta yung may proposal, mabuti na harang ni Senador Tulfo ng oposisyon. Okay? Dapat hindi. Okay lang mag-online kung pagka halimbawa ay may kalamidad. May malalakas na typhoon. Actually, pagka may kalamidad, walang pasok. O kaya may COVID, huwag naman sana. Tapos na yung COVID. Pero ngayon, ang lalakas nyo, malakas pa kayo sa kalabaw eh. Ang sarap ng buhay nyo. May mga bodyguard kayong pinapasweldo ng taong bayan. Libre kayo sa gasolina. Libre transportation. Lahat-lahat. O, tapos ngayon gusto nyo mag-absent pa kayo. Online na lang. Ano ito? Inihalal kayo ng mamamayang Pilipino pasintabi na para magtrabaho. Hindi kayo inihalal para maging tamad. Kasi yung hindi pagpasok sa Senado, kung wala namang sakit, katamaran. Eh si Bong Revilla nga sumakit ang paa eh. Pala absent siya eh. Sinita nga ni Meg Subiri eh. Sabi niya, Padre, palagi ka namang absent. Sabi ng isa masakit ang paa ko. Di ba nagmuntik nang magbubugan doon? Pag-away sila. Di ba? Tapos ngayon, yung bagong majority group under Cayetano, gano'n ang proposal. Wow! As in wow. Salamat, Senador Tulfo, dahil hindi mo pinayagan yan, kinontra mo. Sana dumami pa ang kumontra dyan kasi hindi yan katanggap-tanggap sa mga mamamayang Pilipino. Sa aking opinion at observation. Please like and share. Nako, kaya nga po maling-mali na pinagkakatiwala po natin itong ating bansa sa mga ganitong katulad nitong si Marco Beta na isang senador. Biruin niyo po, inihalal siya ng bayan para maglingkod sa bayan. Pero ang pinaglilingkuran po niya ay ang kanyang mga kaalyado at ang kanyang mga supporter lamang. Nako, isang pamilya lamang po ang sinusuportahan nito at kanyang tinatangkilik at puro kapakanan po ng mga Duterte at nitong mga kaalyado ng mga Duterte ang kanyang iniisip. Bakit? Saan ka ba naman nakakita na ang ating senador na kahit unfair din sa kanya mismo, unfair sa kanya mismo yun. Bakit siya? Pumapasok siya sa plenaryo, uma-attend siya ng mga Senate hearing, uma-attend siya sa kanyang trabaho, pumapasok siya sa kanyang opisina. Tapos, para lamang makapabor ito doon kay Bato de la Rosa, mas gusto pa niya na magkaroon ng online voting na lang. Bakit hindi na lang natin gawing online voting lahat? 'Di ba? Ang mga Pilipino pwede na rin sanang bumoto online. Oh. 'Di ba? Nako, masyado pong halatang-halata naman itong si Marco Beta. Bawal nga tayong bumoto online tayo mga Pilipino, tayo mga nagpapasahod sa kanila. Pero sila gusto nila pag boboto sila sa impeachment, online na lang din. Talaga namang para-paraan po ito. Para sila pong mga senador nakakampi ni Digong ay mailigtas etong si Sara Duterte sa impeachment. Baka nga naman ma-impeach si Sara. Kaya takot na takot etong si Marco Beta. Tapos isa pa, ito po nga si Marco Beta ay nahaharap po ngayon sa kasong plunder at bribery. Nako, halatang halata din naman kasi na talagang etong si Marco Beta ay inamin niya na ang kanyang ginawa ay talagang isang paraan para po mailihim ang mga nagbigay sa kanya ng pera. At isa pong medyo naapektuhan dito ay etong si Mike Defensor. Panoorin niyo po itong balita na ito patungkol kay Mike Defensor. Congressman, ano po yung masasabi niyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito dahil sa pag-aabot po ninyo ng umano ng donasyon sa kanya? Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso and natatawa lang kami kasi
Di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal ng mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi nila may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon po sabi niyo ho, katabi niyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotel Viray. Kakilala niyo ho ba parehas at ano ho yung connection niyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotel Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung maibabahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery, plunder, para saan ho sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign yun. Pero pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So ano yun? Parang wala naman ata doon sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. So tama po na nagbigay talaga kayo ng 30 million sa kanya? Basta kami, ang issue dito is kinasuhan kami ng plunder. Okay. So ang kinaso sa amin indirect bribery. Ang tanong dito, ano yung sinasabi nilang ninakaw naming pondo ng gobyerno? Okay. Ano yung sinasabi nilang kapalit? Because that is the context. Kahit na lang sino, kahit kunyari, maraming tumulong kay Presidente, kay BBM, nakalagay din yun. Lahat ba tatanungin saan galing pera, anong ibig konteksto? Dapat kung may plunder or bribery, there should be a basis for that. Pero ang tanong po kasi is kung nagbigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes. Okay, nagbigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero Congressman, idineklara nyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Yes. Nag-declare po kayo. So merong donor's tax na Nabayaran din binayaran. yung taxes. Actually, yung kaso nga na yan, nauna yan sa Comelec, dinismiss na ng Comelec. Tapos, hindi namin alam paano nag-evolve into a plunder case. Opo. Pero kasi, ang binabanggit kasi dito sa kaso sa inyo is nagpas daw po dun sa threshold yung amount, yung total amount ng donations, no? Kaya yata sinasabi na meron kayong plunder na kaso. Do you agree with Kahit na nagbigay the argument? ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Okay. Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong kay Dante Marcoleta, pag wala akong hiningi na kahit anong pabor o kahit anong kailangan ko, wala akong dapat kaso. Okay. So, yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng plunder, penta ng gobyerno, ninakaw mo. Ang ibig sabihin ng bribery, may kapalit ang ibinigay mong pera. So you can say Parehong po, wala yan. Congressman, you can say na hindi kayo humingi ng kahit anong siguro pabor kay Senator Marcoleta while he is a sitting senator. Ang masasabi ko siguro na maaaring na nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nang kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na kapalit ng tulong ko sa kanya. Ayan na po narinig nyo naman si Mike Defensor napaka-defensive at hindi po masagot. Itong alegasyon sa kanya patungkol po dito sa 30 million na binigay niya kay Marcoleta. Actually, nakita naman natin na na itong si Marcoleta at itong si Defensor ay talaga pong nagtutulungan para po gumawa ng katarantaduhan dito sa ating bansa. Bakit? Katulad nun, inilabas nila si Gutesa. Ano sabi ni Marcoleta? Sino nagpakilala sa kanya kay Gutesa? Etong si Mike Defensor. Bakit ginagamit ni Marcoleta etong si Gutesa? Bakit na kahit na wala itong kahit isa man lang na ebidensya na makakapagpatunay na siya ay kasama sa mga nagdala ng pera doon
kaya dating House Speaker Martin Romualdez, at dito rin na patungkol kay PBBM, bakit po in-entertain ito ni Mark Cubeta? Dahil nga galing ito kay Defensor, hindi niya pwedeng isnabin ito at kahit na wala itong bearing, kahit na wala itong kahit isang daladalang papeles, katibayan, litrato, transaction, na patunay na meron silang binigay na pera o diniliver na pera kay Martin Romualdez, di ba po in-entertain nitong si Marco Beta. Yan lamang po ay isang patunay na nagagamit ni Mike Defensor itong kanyang 30 million na binigay kay Marco Beta. Kasi hindi makatanggi si Marco Beta. Hindi pwedeng tumanggi si Marco Beta kay Mike Defensor. Ganun lang yun. Ganun lang po ka simple. Simple logic lang may intindihan na natin na kaya pala nagbigay at ayaw ipaalam ni Marco Beta itong mga tao na ito ay nagbigay sa kanya ng pera kasi nga merong mga masamang mithiin. Ayan ang mahirap di ba? Kasi sinikreto nitong si Marco Beta. Bakit nga naman ba pinapasikreto kung hindi naman galing sa nakaw yung pera? Kung hindi naman galing sa masama yung pera at wala namang masamang intensyon, bakit pinapasikreto pa kay Marco Beta etong pagbibigay ng pera sa kanyang kampanya? Di ba? Mapapaisip ka talaga ng ng masama. Teka, bakit pinapasikreto pa ni Mike Defensor? Hindi naman pala galing sa nakaw. Wala naman palang masama dito sa pagbibigay ng donasyon. Di ba? Di ngayon, nagkakanda bulol-bulol sila't nagkakanda utal sa pagtatanggol at pagpapalusot para lamang malinis ang kanilang pangalan dito sa issue ni Marco Beta. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you Sir Mike Abe sa iyong video. At ingat po kayong lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo. Nako, sana masupport nyo po Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.